Guys, kinakabahan ako kung makakalipad ba ako paputok Argentina or hindi. Oh God, I just paid $400 for the visa. Ang mahal pala ng ETA ng Argentina, hindi ko alam. Nabigla ako on the spot. So she got it, she's gonna print and bring it here. If she brings on time, you're good to go. Okay, thank you. No, don't thank me, thank him. His Thank idea. you so much. Obrigado, obrigado. You okay? Not Glass really. of water? What happened? Tell us the story. Ano problem with the visa? Hi there, it's Francis Candide. Welcome back to my channel. So, bago ba ako sa aking channel, don't forget to like, share, at syempre mag-subscribe ka na. At kung luma ka, pakicheck ba kung nakasubscribe ka na. And maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment sa last video natin. And this video is about the last video dahil marami naguguluhan, marami nagtatanong kung ano yung tunay na nangyari, bakit hindi ako pinapasok sa Argentina ngayong nakalabas naman ako ng bansa, nakalampas ako ng immigration at umabot ako hanggang doon mismo sa bansa nila. Tapos pinabalik tayo at nagbayad pa ako ng napakalaking 400 USD. So, maraming nag-suggest na Francis, punta ka na lang ng Peru, punta ka na lang ng Bolivia. Gusto ko talaga kasi ang Argentina. As in, mag-joke sana ako about corned beef, pero totoo talaga na gusto kong pumunta ng Argentina kasi gusto kong pumunta ng Patagonia, gusto kong pumunta ng Ushuaia, and meron na ako na-book doon na flight actually, back and forth. Kasi unang check ko, nasa 10,000 lang. unang check ko nasa 12,000 lang yung price ng Buenos Aires to El Calafate sa Patagonia, ganyan. So, second check ko, biglang nagmahal. So, nag-book na agad ako. So, nakaayos na yung trip ko ideally sa loob ng Argentina and supposedly may kompleto na talaga sana siya. So, may nahabol kasi akong time eh. So, sabi ko, hindi ko pwedeng ubusin lahat ng bansa this time sa South America dahil meron pa ako ibang gagawin. Parang, for now, alam niyo naman ako, here, there, and everywhere ako. So, sabi ko, okay, punta lang ako ng Argentina, tapos alis na ako, ganyan. So, ang nangyari, nagtanong lang ako sa mga kakilala ko, sabi nilang nila is ETA lang naman. So, okay, parang na-relieve ako sa pag-iisip na komplikado siya, madali. Kumbaga parang para sa akin ang impression is, madali lang kumuha ng visa dahil ETA lang naman. So, yun na nga, days go on, hanggang sa nagpunta ako ng Parachi. From Parachi, straight ako doon sa airport. So, kung mapapansin nyo doon sa video ko, pagod na pagod ako nun, guys. Kasi pagdating ko ng airport, mga 12 midnight, kumain ako, gutom na gutom ako dahil galing ng biyahe, di ba? Tapos, umidlip na lang ako doon sa airport, kaya sabi ko natulog ako doon sa baba. Doon na talaga ako umidlip sa maupuan, ganyan. Pero, hindi ako komportable kasi ang dami mga tao pumapasok, ganyan. So, sabi ko, okay na nga, akit na nga ako. Doon ako nag-vlog. Sabi ko, 5 AM naman na eh. Actually, kinausap ko yung mga kaibigan ko. Shoutout sa mga kaibigan ko na si Sunday at saka si Cesar Flores. Ayan, shoutout sa kanila sa Midwest. Tsaka shoutout din kay Randy Rain de Guzman. Hi, be. So, ayun na nga. After ko mag-ikot-ikot, sabi ko di ba sa vlog na parang, kasi guys, pasok na ako sa loob. Pasok na ako sa loob. Dahil nag-web check-in na lang ako. Kasi ang haba ng pila eh. Sabi nung crew doon, can you just web check-in? Nag-web check-in ako. Nakapasok ako. Di ba? Pasok na ako. So, hindi na ako natakot na parang, di ba supposedly, yung mga counter, sila yung mag-check din if you have the proper visas or what. Like, nung nagpunta ako, saan ba? Sa Guatemala? Sa Guatemala ba? O, so nagpunta ako ng Guatemala, let's say. Pagdating ko ng airport, check muna nila lahat bago ako mag-check-in. Parang hindi ako pwede maka-check-in lang ng basta kung hindi ka naman lokal nung bansa na yun. Pero, ewan ko lang, for Brazil, nakapasok agad ako. So, nakapasok na ako, guys. And then, pagdating ko sa loob, umidlip uli ako 1 hour before my flight. Tapos, pumila ako after, like 20 minutes before the boarding gate closed, pumila na ako. Siguro para nasa middle ako ng line. So, pagdating ko sa boarding counter, so, gin ako ng passport. Tapos sabi niya, where's your visa? Sabi ko, I just need ETA, right? Because I have US visa, ganyan. Tapos, sabi niya,
oh, hindi daw. Sabi ko yung parang, kailangan EVA ang tawag sa kanila. Parang, yung ETA, English. Pag in Spanish, EVA. Electronic Viajero Autorización. Parang ganon. So, ang daming nag-comment na in-scam lang daw ako sa airport nila. Hindi ako guys in-scam ng airport nila. So, nagbayad ako online sa website mismo ng Argentina. So, ito yung link, dito ka magbabayad, sabi niya. So, sign in ako, log in ako, ganyan, gawa ko ng account. Tapos, gumawa ako ng account and sa EVA, actually, parang 10 minuto. 10 minuto lang nangyari ang lahat. Ang bilis na habang pumasa kayo mga tao, nag-aasikaso ko, nagbayad ako. Tapos ako yung praying na parang sana, Lord, ito na yun talaga, ito na yun. Tapos, nafilapan ko na siya lahat. Tapos sabi ko sa kanya, nafilapan ko na. Sabi nung crew, but we need it hard copy. Sabi ko, how can I print it? Can you help me? Tapos parang umpisa ayaw pa nila akong tulungan, guys. Tapos nung parang naawa rin siguro sila na parang, okay, wait. Nung sinabi ako sa kanya, can you just ask someone to print it for me, please? Tapos, yun. Doon lang sila nag-print. Kaya yung sinabi niya sa video na, don't thank me, thank him. Ganon. So, eto na. Pinakita ko sa kanila yung papel. Print nila yung papel. Pinakita nila sa crew nila. Nakasakay ako. Lumipad kami papuntang Argentina. Bakit aeroplano? Sobrang stress, pagod. 4 hours yung biyahe. Sabi ko, wait, itutulog ko muna to para makapagpahinga ako kasi pagdating ko ng Buenos Aires, dire-diretso yung araw ko. Para hindi masira yung body clock ko ba. Tsaka, maaga ko darating, hindi ako mapagod agad. Parang, maaga ako dumating, lapag gamit, ganyan. Basta kumpleto na yung plano ko, guys, talaga. Super nakaka-frustrate. So, dumating ako ng Buenos Aires. Sabi ko, wait lang, kinuha ko yung bag, kinuha ko yung papel. Binigay ko doon sa kanilang immigration officer. Ito na yung problema. So, sabi nila, bakit daw ako pinabalik? Bakit ako pinabalik? Ba't di ako tinanggap? Yung papel na binigay sa akin sa Brazil, na binayaran ko ng $400, ay hindi pala yung visa. So, confirmation receipt lang siya. So, nag-search din naman ako, guys, after that, kung anong mangyayari. Diba? So, going back muna, sabi sa akin, hindi raw yun yung visa. So, hinold na ako. Dinala na ako nila sa office ng immigration nila, ganyan. Pinapirma na ako ng ganyan. And minadali nila akong in and out ng tatak ng passport. Nag-in, nag-out. Tapos, takbo-takbo. Kaya kami tumatakbo nun. Kasi, ang goal ng Argentina doon, ng airport nila sa Buenos Aires, is makalipad din ako pabalik agad-agad. Kasi, ang next flight is tomorrow na. So, sabi nila, may nagtatanong pa, ikaw ba yung nagbayad, Francis, ng flight mo pabalik? Kasi syempre, di ba? Actually, may ticket na ako moving forward. Kaso, hindi ko na rin nagamit. Ang ginawa nila, yung ticket na pabalik, ang nagbayad daw nun is yung crew ng Brazil kasi sila yung may pagkakamali. Na dapat, na double check nila yon, alam dapat nila na yung print nila is hindi pa yung visa. So, kaya nagmamadali ako nun, guys. Actually, yung same aeroplanong sinakyan ko pabalik ng Brazil is the same airplane and crew members na sinakyan ko papunta ng Argentina. So, kaya nagtanong sila, hey, what happened? Sobrang nag-alala sila. Kasi ako yung huling-huling pumasok papunta ng Argentina. Tapos ako rin yung huling-huling pumasok ng aeroplano na yon pabalik ng Brazil. So, sobrang frustrated, nasayang yung pera ko, nasayang yung pagod ko, pero mahalaga safe ako. Sobrang mahalang charge to experience siya. Siyempre, di ba parang, sayang. Sobrang nangyayang ako, guys. Pero, what can I do? But to learn from it. And then, pagkabalik ko ng Brazil, ni-research ko talaga agad ano yung pwede kong gawin. Kung gaano katagal ba talaga yung proseso. Kasi merong iba na parang pagka-apply mo, lalabas din dapat. Meron namang iba, ito nagbase na lang ako, guys, sa Reddit, naghanap ako ng mga, kasi una, ang hirap maghanap ng information in English. Most of the information are in Spanish or
just mahirap maghanap. Kasi sabi na lang nila na better mag-apply for Filipino passport, mag-apply sa embassy ng Argentina sa Philippines mismo. So, for the EVA, merong mga nakakatanggap, merong hindi, merong tumatanggap ng 13 days lang, o lang 2 days to 13 days, hanggang sa 3 months. Yung iba, tulad ko, walang dumating. Nag-email ako, guys, sa website nila. Ilang beses ako nag-flood na ako siguro ng email para malaman lang yung update, pero wala talaga. So, I think it's not for me for now. And nakaka-stress, to be honest. Kasi, ang hirap, pera yun, be. Pangalawa, yung plano mo, yung oras mo. Tsaka, in my head, sabi ko, tapos na ako muna for now sa Brazil eh. Parang, okay, tapos na. Kaya, after nun, pagbalik ko talaga ng Brazil, medyo nag-lay low na lang ako, nagpahinga na ako. Eh, ito na yung mga araw na hindi na ako nagba-vlog, pero para na akong lokal. That nag-ikot-ikot na lang ako dito, ganyan. Tapos, it's a redirection maybe. Sabi nga nila, guys, sometimes, minsan may plano tayo, pero God has better plans for us. So, you just have to trust the process and have faith. Do your best and huwag ka makakalimot kay Lord. Kasi, hanggat ginagawa mo naman yung best mo, hanggat you're working towards your improvement, meron kang nagagawa maganda, nakatulong ka sa iba, you will be guided to the right path. Ito, shoutout muna kina Jean Alea, kay Acapulco, Saldi Lagrimas, kay Realyn and Brenda from BGC. Meron pa nga dito nag-comment na I noticed you've been experiencing these kinds of issues several times. I see you're a thrill seeker and adventurous, but ang key takeaway mo here is always keep in mind that in different countries, actually, totoo naman talaga yun, I agree, na you have to always double check. And nagkamali talaga ako, guys, kasi parang pakiramdam ko, habang tumatagal bilang traveler, na pakiramdam ko is seasoned na ako, matapang na ako. Yung parang hinahumble ako na parang, huwag ka masyado mayabang, Francis, di ba? Hindi lahat alam mo. Kailangan magbasa ka. Kailangan magtanong ka. Ulit-ulitin mo. You have to be prepared ahead of time or else, kung problema ka. Oh my God, may nag-comment din dito, the Argentina ETA visa site from whoever that person was that provided it to you was not an official Argentinian embassy site. That sounded like a third-party travel agency site. The correct ETA is 150 and at most, I'm not sure. Kasi nag-check din naman ako sa sa mga Reddit. So sa dnm.argentina.ar.gov, something ganun. So I'm not sure kung na-scam din ba ako or what. Ngayon, I'm confused. Hindi ko alam kung na-scam ako or what. Kasi actually, yung card ko din, ang dami din ng hack. Pinak-close ko na sa from Brazil. Kasi, so sa nangyaring tabi, wala man akong sinisisi. Siguro, may pagkukulang, malaking pagkukulang ko. Nagkulang din yung mali din ng tao ng airline na pinapasok din nila ako na hindi pala yun. So, mahal ang pagkakamali minsan. Pero, life goes on. And, I'll just bring you guys to another destination. If not today, maybe tomorrow. And on that note, magkakitaan na lang tayo sa susunod na video. Sana may napulot kayo at naging klaro tayo dito. Hanggang next time, guys, please pray for me. Include nyo ako sa mga prayers ninyo at i-follow nyo ako sa aking social media accounts at Francis Candier. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you so much. Until next time, ito ba yung paalala ko? Don't forget to love yourself like someone you want to love because you deserve that kind of love. Magulo man ang mundo, maraming mang stress, maraming mang opinyong pumapasok sa tenga mo, narinig na hindi mo namang gusto at hindi mo kailangan. Don't forget to protect your peace. You are loved. The world is better with you here with us. Hanggang next time, be. Bye-bye.